Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So namumblema na ngayon ang mga kongresista, lalong-lalo na si Luistro at si Ridon dahil sa lumabas na report mula sa COA tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na kung saan nagkaroon ng problema doon sa 73.3 million pesos ay hindi nila ito po pwedeng gamitin para ma-impeach si Vice President Sara. Panoorin natin ang video. Please proceed. I respectfully manifest for the record, on the fourth quarter 2022 disallowance, the 73.2 million ND is not yet final. Subject pa po ito to reconsideration Yes. and judicial review. Kaya hindi pa po ito pwede maging basis ng Hindi pa final yan. finding of misuse. On the 2023 disallowances, the appeal period is still running. Yes. These findings are not yet final and stayed ang execution. Premature po to treat them as impeachable acts habang ini-exhaust pa ang remedies. And on the nature of the notice of disallowances, a notice of disallowance is an administrative audit finding, often involving procedural deficiencies. Hindi ito equivalent to a finding of corruption. Yun. I so manifest, Madam Chair. Thank you. Yun. While we respect the Honorable Nasal in his manifestation, just for the guidance of the justice members, our standard is merely probable cause. So I think it is inconsistent Yun. to wait until the final pronouncement of the Supreme Court Wow. on the allegations of misuse of confidential fund before we are able to determine the existence or non-existence of probable cause. Let us be guided that the standard which we need to meet is only probable cause. Madam Chair, The Honorable Dilima. Wow ha? Grabe, hindi niya mahihintay ang Supreme Court sa final decision na ito. Atat na atat lang, Luistro. Parang dismayado at parang malungkot itong si Luistro. Sa narinig niya sa kapwa niya kongresista, hindi nga yun maituturing na impeachable kasi wala pang final. Pwede pa yung umakyat sa Korte Suprema. Anong sinasabi mo, Luistro? Na inconsistent para sa House of Representatives? Sa Committee on Justice na maghintay mula sa pronouncement ng Supreme Court patungkol dito sa Notice of Disallowance of Confidential Funds. Wow! Hindi na ninyo mahintay ang Supreme Court. Kaya nga nauuna na kayo ngayon. Parang pinalalabas nyo na napakabagal ng Korte Suprema at hindi ninyo mahintay. Ayun na nga sinasabi ninyo, Luistro, probable cause. Hindi ba nga conclusive yun, yung Notice of Disallowance? As per COA nga, ang sabi diba, mukhang sa committee na ito. Ang sabi nga ni Luistro, kung wala kang kasalanan, humarap ka. Hindi pa nga humaharap si VP Sara. May kasalanan na agad. Paano kung humarap pa si VP Sara? Di ba? Kung mag-google nga tayo, ang notice of disallowance ba ay sufficient for a conviction of corruption? Ito ang sabi, a notice of disallowance issued by the Commission on Audit is not automatically sufficient for a conviction of corruption in the Philippines. While a notice of disallowance is a critical document indicating that a government transaction is irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable, it is fundamentally an administrative audit finding rather than a criminal conviction. Ang sabi pa nga ni Atty. Torion dito, if the notice of disallowance has been denied by the COA Commission proper, a motion for reconsideration with the COA Commission proper. In the case of Canlas, COA, GR number 252658, prior to filing a petition for certiorari under Rule 64 of the Rules of Court, parties must comply with the doctrine of exhaustion of administrative remedies. So there is a need to file a motion for reconsideration before resorting to Rule 64 under Rule 10, Section 10 of the 2009 Revised Rules of Procedure of COA. Motion for reconsideration is allowed only once and on the basis that the evidence is insufficient to justify the decision.
it must be filed within the time remaining of the period to appeal, 30 days from notice, Section 9, Rule 10. Ito yung hindi maintindihan ng mga kongresista na atat na atat mapatalsik si VP Sara at ma-impeach. Ang COA findings laban kay Vice President Sara ay bahagi pa lamang ng audit process at hindi pa final na desisyon ng pagkakasala kahit may order of restitution. Ito ay administrative lamang at hindi nangangahulugang may fraud o corruption agad. May karapatan pang umapela at dalhin ang usapin sa ating Korte Suprema at habang hindi pa pinal ang ruling. Hindi ito maaaring gamitin bilang conclusive proof laban sa kanya. Lalong-lalo na sa usapin ng impeachment. Kaya nung narinig ni Luistro kanina yung sinabi ng kanyang kapwa kongresista, nalungkot siya. At sabi niya, hindi na daw makapaghintay ang Kongreso. Hindi na nila maihintay ang Supreme Court ng pronouncement ng notice of disallowance na ito. Grabe yan, Alam naman natin lahat na wala talagang mangyayari sa impeachment hearing na ito. Dahil wala naman talagang ginawang kasalanan si VP Sara sa kanyang pwesto. Isa lang naman ang purpose ng aktibidades ng mga buhayang kongresista na ito. Yan ay ang kaladkarin ng pangalan ni VP Sara, siraan. Gamitin ng itong mga naratibo na ito na paglustay ni VP Sara, ginastos ang confidential funds sa maling paraan, tawagin siyang korap, magnanakaw, na wala namang ebidensya, puro hearsay lang, puro allegation lang. Bakit nila ito ginagawa? Dahil nga, itong mga kongresista na ito, akala nila mababa ang pagtingin, mababa ang pag-iisip ng mga Pilipino. Naakala nila sa ganitong ginagawa nila kay VP Sara, bababa ang ratings ni VP Sara, mawawalan ng tiwala ang taong bayan kay VP Sara. Naku po, hindi. Hindi lalo pa sa ginagawa nyo ngayon kay VP Sara. Pinagkakaisahan ninyo, sinisiraan ninyo, at pilit nyong pinapatalsik sa kanyang pwesto. Kitang-kita ng taong bayan yan. Ayun nga lang etong notice of disallowance, hindi magagamit ng mga kongresista na ito laban kay VP Sara. Hindi ito may tuturing na impeachable laban kay VP Sara. Nga. At ito nga idagdag pa natin yung painting sa likod ni Vice President Sara. Noong nagkaroon ng video greeting or video conference ang lahat ng miyembro ng ISIP o ng partido, na kung saan makikita natin sa picture yung mismong nasa likod ni Vice President Sara na painting, mahaba yung buhok at walang mukha. Pero yung painting na kiniklaim ni Ramil Madriaga na binigay daw niya o niregalo daw niya kay Vice President Sara ay maikli ang buhok dito. At makikita nyo naman paghambingin na ninyo, ibang-iba yung original kesa dun sa peke. So kayo na lamang yung humusga. Dito pa lamang sa usapin na ito, sa bagay na ito, basag na yung narrative ni Ramil Madriaga. Ano ang inyong opinion? I-comment mo na yan dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.